Ms. Eileen, salamat, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Villanueva, you have 2 minutes. You may proceed when you're ready. Unless Senator Judge Lapid is ready. Senator Judge Villanueva will make use I of the will time. give way to Senator Lapid. Mr. President, thank you. Ms. Del Campo, sabi niyo po yung COA conducted compliance audit at sa evaluation niyo ng OVP's confidential expenses, which matters po, no? Did COA treat as questions of compliance with the joint circular? And which matters, did COA recognize as falling within the operational judgment of the implementing agency? Pwede pong paki-clarify po yung question. Which matters po doon sa pag-conduct ng COA, treating it as questions of compliance with the joint circular, and which matters doon po sa paggawa ng COA, recognizing it as falling within the operational judgment ng Office of the Vice President. Yung pag-evaluate po namin ng mga liquidation documents, binibase po namin yon sa joint circular. Yung sa Office of the Vice President po, yung pag-liquidate po dapat nila, it is based po dapat sa joint, should be compliant with the joint circular. Dapat pareho lang. Opo. So when COA disagreed na yung OVP's characterization that an activity was confidential, necessary, and successfully accomplished, what specific standards po yung ina-apply nyo? The joint circular po ang basis ng aming audit. Wala na pong ibang separate COA guidelines. Ginagamit din po namin yung rules and regulation on settlement of accounts. I'm sorry? The rules and regulations on settlement of accounts. And ito po, same standards applied consistently to all the transactions reviewed. Opo, tama po. Salamat po. Kapag nag-issue po ang COA ng notice of disallowance, maaari pa po bang itong ma-cure simply by correcting, replacing, or subsequently submitting supporting documents? Yung sa notice of disallowance po, appeal po sa commission proper ang remedy po ng isang agency. So kailangan kang dumaan provided ng COA rules na para ma-lift o ma-reverse yung ND. Is that correct? Can you explain the process? Pag nag-issue po kasi si ICFAO ng notice of disallowance, may demand na po to restitute the amount. Pero may remedy pa din po yung agency na mag-appeal po sa commission proper. Commission proper or COA director? Commission, yung sa case po ng ICFAO, diretso na po sa commission proper ang appeal. Tapos, pwedeng mag-MR. Kung magkakaroon po ng decision, kung gaya nga po nang nangyari sa fourth quarter 2022 na meron silang, yung decision is na-affirm yung ND, opo, meron pa pong remedy na MR. Tapos pwedeng mag-judicial review Pag sa SC. petition for certiorari po. Okay, so yung pong pag-correct o pag-submit ng additional document ay hindi by itself equivalent sa legal lifting o reversal ng ND. Depende po yan sa evaluation na po ng Kailangan sa commission aksyonan ng proper COA. Opo. Malinaw po yan. Last na po. Para malinaw po sa atin lahat, no? Kung ang isang agency ay nag-classify ng isang activity as confidential, bound po ba ang COA sa classification na ito o bilang constitutional audit body, hindi po? Yung sa confidentiality po, pag naipasa naman po sa amin, iniingatan din po namin yung mga documents na nasasubmit sa amin. And what we do po is yung kung tama ba yung paggamit ng confidential fund na ibinigay po sa isang ahensya. Ulitin ko yung tanong. Hindi kayo bound. Hindi kayo bound na ang isang ahensya dineclare confidential funds ito. Hindi kayo bound dahil as a constitutional body, meron po kayong independent evaluation as Commission on Audit para yung malaman kung isang ang activity at expenditure ay talagang confidential in nature at pasok ito sa definition at allowable uses under the joint circular. Yes po, kasi itong confidential fund is pondo po ng bayad na kailangan ma-audit at magkaroon ng proper maging anong tawag dito, ma-check kung ito ay nagamit ba sa tama po. Again, hindi kayo bound. Pag dineclare ng isang ahensya, ito confidential funds, hindi kayo bound.
Hindi po, kasi nga kailangan i-liquidate pa din po properly. Tama po yun, no? And I support that sa Constitution, Article 9D, Section 2, 1 and 2, COA has the power and duty to examine, audit, and settle accounts involving government funds and the exclusive authority. Kayo ho, yung may exclusive authority to define the scope of your audit. Is that correct? Opo, tama po. So, ibig sabihin, ang polisiya po ninyo, hindi po sapat na tawaging confidential ng isang ahensya, ang isang activity, subject pa rin po ito sa independent audit determination ng Commission on Audit. Is that correct? Yes po, tama po. Dahil nga po ito ay pondo ng bayan at kailangan po na ma-audit ito ng tama. At nung ginawa po nyo ito, ilang beses po silang nabigyan ng pagkakataon para sumagot? Yung sa fourth quarter 22, dumaan po ito ng AOM, naging NS, naging ND. Yung sa 2023 naman po, AOM, tapos naging ND dahil nga po may direct violation of the joint circular. Salamat po sa pagklaro ng proseso. Salamat. Senator Judge Pangilinan, you may proceed with your interjection when you're ready. You have 2 minutes, sir. Thank you. Magandang hapon, ma'am. Sa usapin nung December 21 to December 31, 2022 na ginastos yung 125 million. Pag hindi naubos yung 125 million doon sa by December 31, anong mangyayari sa pondo? Babalik po yun sa National Treasury. So ibig sabihin, hindi may babalik as savings ng OVP, babalik sa National Treasury. Opo. Now, I'm trying to understand bakit, diba, ang ikli ng panahon, which you mentioned, maikli yung 11 days, but wala kayong finding, no? Ngayon, kung halimbawa nagsumiti sila ng mga dokumento para mapatunayan na tama lahat ng ginastos nung 21 to 31, di walang issue, hindi ba? Kung nasubmit nila yung mga hinihiling ninyong additional documents. Yes po. Okay. Pero dahil hindi nila sinumite, hindi nyo alam kung tama nga ba yung gastos nung December 21 to December 31. Tama? Opo, dahil hindi po nila na-explain mabuti. Okay. Of course, hindi nyo malalaman kung illegal o irregular, pero hindi nyo rin malalaman kung legal o regular. Doon po siya magfa-fall sa irregular kasi nga po hindi siya compliant with the joint circular. Okay, hindi nyo malalaman kung napunta sa personal use o hindi. Tama? That's why you're asking for more documents. Opo, tama Okay, po. okay. So, kaya siguro, so kung hindi niya nagastos, babalik. Opo, sa National At Treasury. hindi niya maaring gastusin sa January. Hindi na po. Hindi rin niya maaring gastusin before December 21. Hindi po kasi bawal po ang reimbursement. So talagang dun mo lang magagastos. Yes po, dun sa nakalagay na period of utilization of the cash advance. Which could be valid dahil yun nga lang ang panahon or invalid. Dangan nga lang, kaya kayo humihingi ng dagdag na dokumento para malaman natin kung valid ba o hindi. Opo, tama po. Okay. Yung usapin ng protective intelligence operations. Okay. Dati wala namang confidential funds ang OVP, tama? I mean, Opo, magmula nung nag-start po ako sa ICFAO. pero dati meron ng protective services ang OVP. Sa pagkakaalam ko po, walang yung under the PSG po ata sila. Yes. So, yung gastos para sa security, dati sa PSG. Pero dito, lumalabas yung casing, security, appointment, ay ginastos o ginamit yung confidential funds. Tama ba yun? Opo. Okay. Next round na lang po. Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Aquino may proceed with this interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Magandang araw po. Good afternoon po. Okay, so sa inyo pong determinasyon sa inyong opisina, meron pong mga disallowances, no?
tungkol po sa kategorya ng mga gastos, kung sino po yung nag-disburse. Pero hindi po naging rason ng disallowance yung mga kakaibang pangalan. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero nakita po ninyo na may mga pangalan na kakaiba. May Piatos, may Bacon, Heart, Queso at kung ano-ano. Hindi nyo po naisip na baka red flag po ito? Dahil nga po ang audit namin is compliance lang po, hindi na po namin verify yung identity nung nakatanggap po. Pero hindi nyo verify, pero nung nakikita ninyo, or nung nakikita mo, hindi mo ba naisip na posibleng red flag itong mga pangalan to? We presume po kasi regularity kasi po merong certification under oath yung SDO. This was used for the confidential operations of the agency and these are necessary and for legal purpose po yung naging paggastos ng confidential fund. Okay, so nagkonsulta kasi yung iba naming abogado kay former Commissioner Heidi Mendoza. At sabi niya, kapag may mga kakaibang pangalan, the COA can trigger an investigation because of fraud. So hindi nyo po ginawa yun, no? Walang usapin ng investigation because of fraud. Yung sa fraud audit po kasi pinag-aaral yung possibility po pinag-aaralan pa kasi kung magfo-fraud audit po, this is the first time and yung documents po, yung transactions involving the OBP and DepEd po contains voluminous documents na with sensitive information na pag naibigay po sa ibang opisina, baka po magiging exposed siya. Okay, so ulitin ko So hindi kayo nag-trigger ng investigation of fraud or nag-trigger kayo? Wala pa po, pinag-aaralan pa po with the chairperson. Pinag-aaralan. So it's possible na magkaroon pa ng investigation due to fraud? Opo, gaya po ng sinasabi ko, pinag-aaralan pa lang po at kung kinakailangan po, pwede pong mag-fraud audit po. Okay, let me ask about what is fraud, no? Ano yung fraudulent? Yung paggamit ba ng alias ay fraudulent? Ito ba'y bawal or illegal? Doon po sa joint circular, silent po kasi ang joint circular as to the use of alias po. Pero ang binabantayan po dito is dapat na ibigay po ito sa totoong tao at nagamit sa tamang confidential expenses. So thank po. you for that. So kung nagamit to sa talagang nakalagay doon, hindi ito fraudulent. Pero kung ito'y hindi naman nagamit doon sa nakalagay at kunyari nabulsa lang, fraudulent yon. Correct, no? Opo, tama Okay. po. Kung so yung bawat isang pangalan, dapat ba merong ring 1:1 na totoong tao sa likod nun? Or pwede kunyari may alokasyon ng 10 million tapos hinati-hati sa tagti 300,000 pero isang tao lang talaga yon. Yun po ba fraudulent? Ang kwan ko po dun is isang tao lang yung nakatanggap based dun sa acknowledgement receipt po na yun. Okay. So sa inyo pong professional opinion, kailangan po yung bawat AR ay may katumbas na totoong tao kung yun man ang kanyang pangalan o meron siyang meron siyang totoong pangalan. At yung nakalagay doon sa report na activity, yun dapat talaga yung nagawa. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Are you aware, Madam Witness, na meron tayong batas na nagbabawal ng paggamit ng alias? Hindi po ako familiar dun sa law. Okay. There is a law actually, RA 6085, na nagbabawal ng paggamit ng alias at nais na naming alamin kung ito ba'y pertinent dito sa usapin ng confidential and intelligence funds at aalamin po namin yan. Maybe for the second round. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed with your interjections. You have 2 minutes, sir. Magandang hapon po, ginang witness. Good afternoon. Para po sa kalaman ng mga kababayan ho natin, pag sinabi ng COA disallowance, ano pong ibig sabihin po nito? Sa disallowance po, ibig sabihin hindi to ipinayagan sa audit po. So sa ICFAO po, pag nag-issue na kami ng disallowance, may demand na po na ibalik yung pondo ng bayan. Okay, naibalik ang pondo. Sumagot naman po sila, ang OVP, nung nag-issue kayo ng disallowance. Sumagot ba yung mga kakulangan na dokumento na ibigay ba nila? Ang naging remedy po nila is mag-appeal po sa commission proper. Ano po nangyari doon sa commission proper?
Yung sa 2022 transaction po, nagkaroon po ng decision ng commission proper at inaffirm po nila yung notice of disallowance. Okay, so na sinabi nyo kailangan ibalik po yung pondo. Tama po ba? Kung yung disallowance. Opo. Naibalik po ba? Hindi po kasi ang remedy pa po nila pwede pa po silang may remedy pa po sila na mag-appeal. So yun po. Tapos ang nangyari doon sa 2022, may decision, meron po silang final na motion for reconsideration na pending resolution po. Sa COA po ba o sa SC? Sa commission proper pa din po. Commission proper. So yun po, nakalabas na po ba ng desisyon ng commission proper? May pending MR pa po sila. May pending. Magkano po yung total na inaantay natin na ibalik ng OVP at DepEd? Yung sa OBP po, 73,287,000 yung fourth quarter. Yun po pa lang sa 2023, na-issue po kasi namin yung NDs March 31, 2026. Within the prescribed period pa po sila ng 180 days to appeal po sa commission proper. Kaya nga po, ang tanong natin, bukod sa OVP, meron din po tayo pinag-uusapan sa DepEd, di po ba? Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo? Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po. Kaya nga po, magkano? Yung niyo sa po ba? DepEd po is 112.5 million. From 2022 to 2023 po yun? Wala po silang budget for 22. First to third quarters po ng 23 yung sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo? Yun po yung 112.5 million. Sa OVP po? Sa OBP po is 375 plus 73.287 million po. So magkano pong total lahat? Mga hindi ko na mga 4 million ay 400 plus. 450. Opo. Okay. So yun ang inaantay po ninyo. Yung sa OBP po. Opo. So hanggang ngayon inaantay po ninyo. Opo kasi may mga remedies pa po sila na Okay. Alright. Maraming salamat po. Yun lang po. Senator George Ejercito, you may proceed with interjections. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Yes,